Meron po tayo dito ang tatlong iba't ibang unit ng incubator at yon ang ipapakita ko sa inyo ngayong araw sa video na ito. Good day mga ka-backyard! So nais ko lamang ipakita or ipasilip sa inyo ang mga unit natin bago ko pa ito ipaship. So ngayon po ang nasa harapan ninyo ay ang pinakamaliit natin na fully automatic. Ito ay may kapasidad na 112. So 56 setter, 70 hatcher. Ayan. So hindi po talaga sila pantay ng setter and hatcher. Kahit na parehas lang naman sila ng dimension. So since yung ating setter kasi ay may mga space between the eggs, ito pong tray ay mas madaming nalalaman kumpara dito sa ating setter since meron nga pong mga agwat or distansya ang bawat itlog dito. So yan po, ito ay laminated na with sidings na aluminum. Ayan. Nakakatuwa nga po si Sir na nag-avail dito, Sir Michael Solares, dahil nagpa-autograph po siya sa bandang gilid. Sabi ko pa naman sa kanya, baka madumihan. So, gusto niya lang daw for authenticity yan. So, nag-request din siya ng 5 bumbilya para nasa ganun ay meron siyang spare. So, ngayon, mga ka-backyard, ito naman ang ating separated yung hatcher niya sa kanyang setter. Ito po ay bound to Concepcion Tarlac. Dito lamang, malapit lang sa amin. At ipapasilip ko lang po itong loob niya. Ito po ay drawer type mga ka-backyard. So push and pull yung kanyang tray. Ayan, binubuo siya ng 112 capacity egg setter. So 56 capacity bawat isang tray. So, ayan yung kanyang tubig ay ilalagay lamang sa bandang ilalim para na sa ganun yung circulation na or airflow ay hindi po madidisturb. So, ayan. Nandiyan lang sa ilalim ang kanyang water tub at medyo matagal na rin yan bago matuyuan. So, pag magsasalang po ng itlog, ganyan lamang. Push and pull lamang para na sa ganun hindi tayo mahirapan na maglagay sa bandang dulo. Ina-apply ko din po ito sa mga fixed na egg tray kagaya nito dahil yung distance niya, dahil mahihirapan po tayo pag magsasalang tayo ng itlog sa bandang sulok. So yan, meron na din siyang fuse para na sa ganun, if ever na magkaroon ng short circuit, hindi na madadama yung thermostat natin and other device natin dito sa incubator. So dyan pa lamang mag-stop na yung kuryente. So, hindi na masisira yung mga thermostat natin at iba pang mga electronics. So, gamamit din po ako dito ng continuous hinges ulit. So, paborito kong klase yan ng bisagra dahil nga matibay. Dahil hindi lumulundo, since mabigat nga yung ating pintuan ng incubator, so wala siyang possibility na malaglag. Kapag kasi ordinaryong bisagra ang gagamitin natin, lulundo po yan, pangit kapag bubuksan or isasara natin. So, ito naman yung ating hatcher. So, separated yung box niya. So, mas maganda nga naman to dahil once na nag-hatch na yung mga sisiw, ay hindi po madudumihan yung ating setter. So, dun po kasi nagbi-build up yung bacteria at nako-contaminate yung mga healthy chicks na nakasalang sa ating setter once na nadumihan sa ating hatcher. So, yan po. Hatcher po ang tawag sa ganito at hindi po hatchery. So, yan po mga ka-backyard. Andun lang din yung kanyang water tub para hindi nga po ma-disturb yung airflow. So, yan, hahatakin lang din to, push and pull. So, yan po, 120 capacity ang ating hatcher. So, yan, meron na din siyang mga division or divider since yung umorder po sa akin ito ay game farm. So, kailangan nila yon. Kailangan nila ng divider sa bawat hatcher since
iba't iba po ang bloodline na sinasalang nila. So, para hindi po magsama-sama, once na mag-hatch, yung mga bloodline ng sisiu, no? Once kasi kapag sa mga game farm, nagsama-sama na, hindi na nila alam kung anong klaseng sisiu ba yun, kung anong bloodline, ano? So, ganito po talaga ang gusto nila. So, yan po. Tansya ko dito, bawat divider or bawat division ay nasa 15 eggs capacity. 15 to 20, no? So, yan po. Depende yan sa laki. So, dito naman, ito yung ating egg candler. Built-in po yan, no? So, yan. Dito lang natin ilalagay yung itlog kapag nasa 7 days and 15 days. So, kapag nakapatay yung ating main switch, yung ating candler ay hindi po gagana. So, dapat ay naka-on lang itong ating incubator. So, yan. At in case na masira, napakadali lang din po mag-troubleshoot dito sa ating incubator since yung ating compartment, ayan, ay nakascrew lang. Hindi ko po yan finifix para nang sa ganun kapag ka magto-troubleshoot or meron tayong aayusin or papalitan, madali lang po natin ma-access yung kanyang wire system, ano. Nasa taas lang naman po yung compartment niyan. So yan, calibrated na to. Hinihintay ko na lang po yung magpipick up. And then ito po yung pinaka maliit nating unit na semi-automatic. Ayan. Kakahalaga ito na 2,200 free shipping nationwide po, ano. So sa mga interesado mga ka-backyard, mag-message lamang kayo. Nakalagay po sa ilalim yung ating Facebook page at ka-backyard official. Wala na po tayong ibang Facebook page, yan lamang po. So yan, proven and tested na to mga ka-backyard. Gawa siya sa 1/2 plyboard. And also, meron din siyang sidings, ano, para dagdag tibay. Aluminum sidings, 1/2 din po ang lapad niyan. So yan, ito ay ginamitan natin ng ordinaryong bisagra since liit lang naman yung pintuan natin. So yan. Toggle lock din po ang ginamit natin sa kanya para mas heavy duty. So yan, yun lamang po sa ngayon. Happy farming and happy breeding po sa ating lahat.